Hello, good morning everyone, and mega love shoutout po sa ating lahat ng mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon po ay bibigyan natin ng reaction itong mga nangyari kagabi na hindi natin alam kung drama or palabas na naman ito or plano na naman ito. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pagdating dyan sa Team Abot Kamay, hindi na po talaga ako naniniwala kung ano yung mga pinagagawa nila dyan. Diba? But then, magbibigay tayo ng reaction based sa mga napapanood natin. And ito na nga, no? Dahil nag-live si Founder kagabi, nag-iba na naman ang ihip ng hangin, di ba? Bait-baitan, which is good, di ba? And, ayun, next na nag-live. Before pala mag-live si Founder, nag-live si Anino. So, ang daming sinabi ni Anino doon against kay Ram Castillo. So, nag-live na naman si Founder, nag-react about doon. Dahil, siyempre, mga negative na naman na mga reaction and comments ang binabato kay Ram Castillo, di ba? And yun nga, nagpaliwanag si Founder na tigilan na kasi kahit anong gawin nila, manager pa din naman siya, talent manager pa din naman siya, as long as hindi pa na-breach yung contract, di ba? So yun na nga guys, and after that, nag-live na naman si As26 and pumasok doon sa Founder. So nagkaroon ng konting sagutan, and sabi nga ni As26, I'm sure bukas itatapik na naman yan, ikaw content na naman yan ni Matandang Higad, and syempre sasawsaw na naman si Kapitana, ang kapitanga na walang trono, na matalino, at least As26, di ba? Matalino talaga ako compare sa iyo. Kasi ikaw matalino ka lang pagdating sa landian. Pero in terms of legality and in terms of mga usaping layi or usaping laws, talagang bobo ka. And tanggapin mo na kaya hindi mo ma-explain ng maayos kung ano yung mga legalities dyan sa channel mo, kasi may mga terms na hindi ka familiar, di ba? May mga terms, may mga word na hindi ka familiar in terms of legality and pagdating sa batas. And di ba? Bobo ka talaga. Sa ating dalawa, bobo ka talaga. Kaya kahit anong gawin mo sa akin, and besides, puputi na yung lahat ng mga pwedeng pumuti dyan sa iyo, ng mga buhok-buhok mo dyan, hindi ka talaga maging kapitan. Hindi ka magiging honorable, di ba? So, inggit pikit, di ba? So, yan na nga guys, no? So, ako na ako magkukontent na nag-aaway kayo, di ba? Bakit ako magkukontent na nag-aaway kayo? Kasi ako mismo sa sarili ko, hindi ako naniniwala. At para sa akin, lahat yan planado. Lahat yan palabas. And yun nga, sabi ko, no, useless yung pagiging independent ninyo. Useless yung pagdi-declare ninyo, kasi as long as, sabi ko nga, as long as nakasuporta kayo sa Team Abot Kamay, useless yung pagiging independent ninyo, because you are under Team Abot Kamay, di ba? So pwede kayong sawayin ng Founder yan, di ba? Founder pa rin ang may karapatan na magsaway sa inyo bilang supporters at bilang member ng community, whether you're a vlogger or not. As long as supporters kayo dyan, pag merong hindi nagustuhan yung Founder ninyo, may karapatan pa rin siyang sumaway sa inyo, di ba? Hindi porket independent vloggers kayo, independent defender kayo, pwede nyo na magawa lahat ng gusto nyo. Pwede nyo yan magawa, ang pagiging independent ninyo, kung wala kayo sa Team Abot Kamay. Diyan may freedom kayong tinatawag. Hindi kayo pwedeng sawayin ng Founder kung wala kayo dyan sa Team Abot Kamay. Pero as long as nandyan kayo sa loob ng Team Abot Kamay, kahit pa sabihing independent defender kayo, kahit ultimo na mga viewers lang dyan, hindi vloggers, pwedeng sawayin ng Founder, diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, as long as nandyan kayo sa loob ng Team Abot Kamay, kahit pa mag-declare kayo, useless, because you are under the power of the Founder. Hindi porket nag-declare kayo independent, hindi porket vlogger kayo, pwede kayo mag-content dyan. Pwede kayong mag-content, pero as long as kino-content nyo ang Team Abot Kamay, may power pa rin ang Founder na sawayin kayo, di ba? So, yun na nga, di ba? So, nakikipaglaban kayo about kay Ram Castillo. Bakit hindi bitawan ni Mami si Ram? Di ba? Bakit hindi mabitaw-bitawan? Kung matalino kayo at nag-iisip kayo, eto paliwanag ko sa inyo para maliwanagan kayo, di ba? Kung bakit hindi mabitawan ni Founder ang talent niya
'Di ba? Kasi hindi po pwedeng siya ang bibitaw. Kasi pag siya ang bibitaw, ibig sabihin siya ang nag-breach ng contract, may posibilidad na siya ang magbabayad pag kinaso yung kontrata na yan. 'Di ba? Kasi siya ang bibitaw. As 26, yung mga defender and OFW kayo, alam nyo yan. 'Di ba? Once na kung sino ang nag-breach of contract, siya ang madidihado. 'Di ba? Siya ang madidihado. Unlike dito sa Hong Kong, pag ikaw ang nag-breach ng contract dito, wala ka makukuhang long service. Pero once ang amo mo ang nag-terminate sa iyo, may karapatan siya or obligado siyang bayaran ka. So yan, kung nag-iisip kayo, 'di ba? Nag-iisip kayo, sana nagre-research din kayo. Alamin niyo din kung bakit ang rason kung bakit nakikipaglaban ang manager sa talent kahit na may problema pa. Kasi hindi pwedeng siya ang bibitaw. Hindi pwedeng siya ang bibitaw unless si Ram Castillo ang bibitaw, si Ram Castillo ang magbe-breach ng contract. Pwede niyang kasuhan si Ram at pwede magbayad si Ram. Pero as long as hindi nagde-declare si Ram, na i-breach na yung contract, break niya yung contract, walang mangyayaring kaso, 'di ba? Ngayon, kung mananatili diyan si Ram Castillo sa Team Abot Kamay, dapat obligado si founder or obligado si manager na hanapan siya ng mga project kasi hindi pwedeng under contract sa diyan pero wala siyang ginagawa, 'di ba? So yan, so diyan kayo ngayon magtitiis, magpapatigasan kayo diyan, 'di ba? Either na si manager ang mag-breach ng contract para matahimik yung community ninyo at maibalik yung suporta sa kanya, or magmamatigasan kayo diyan, hindi bibitaw si Ram Castillo, magtiis kayo. 'Di ba? Hindi bibitaw si Ram Castillo para walang kaso mangyayari, at habang hindi pa nagde-declare si Ram Castillo na bibitaw siya sa Team Abot Kamay, obligado si manager na gawin yung obligasyon niya bilang talent manager. Obligado siyang bigyan siya ng mga racket, bigyan siya ng mga project, 'di ba? Kasi yun yung trabaho niya. Pero kung nakatingga lang si Ram Castillo sa Team Abot Kamay, wala namang project, yun ang pwedeng gawing yun yung pwedeng gawing grounds para magkaroon ng hiwalayan. Yun yung pwedeng gawin ni Ram na grounds para i-breach na yung contract kasi wala naman siyang ginagawa dyan, walang project, na titingga lang siya. Pero ulitin ko, as long as hindi bumibitaw si Ram Castillo diyan sa Team Abot Kamay, or hindi siya bumibitaw as talent ng founder nyo, magtitiis kayo diyan. Si founder makakalbo kasi hindi ibibitaw si Ram dyan. Obligado siyang gawin yung obligasyon niya. And whether you like it or not, wala kayong magawaan dyan. Siya yung masusunod. Siya yung manager, siya yung founder. Diba? Kahit wala siyang makuhang suporta sa inyo, hindi niya pwedeng bitawan. Hindi pwedeng siya ang bibitaw kasi siya ang magkakaroon ng grounds pag siya ang unang bumitaw. Nagets nyo? Nagets nyo kung bakit hindi niya pwedeng bitawan yan? Hindi siya pwedeng una ang bumitaw, iintayin niya si Ram ang bibitaw. Ngayon, kung si Ram ayaw din bumitaw, magpatigasan silang dalawa. At sino ang magsasuffer? Ang community ninyo. Ang community ninyo, di ba? Anong sabi niya? Kung hindi kayo susuporta, walang pilitan. As long as hindi siya mabubutasan, hindi siya magkakaroon ng grounds, 'di ba? So, sabi nga, 'di ba, sabi niya ninyo na gets, nakausap niya yung mga manager, mga talent manager doon sa isang gatherings, at marami siyang nakuhang idea, 'di ba? Marami siyang na-realize at natutunan dahil nakausap niya. Yan yung isa sa mga natutunan niya, na hindi siya pwedeng siya ang unang bibitaw kasi magkakaroon siya ng grounds. Unless otherwise, si Ram Castillo ang unang bibitaw, doon pwede siyang humabol. Pwede niyang habulin si Ram Castillo kung si Ram ang unang bibitaw. As long as hindi bibitaw si Ram, magpatigasan kayo dyan, magtiis kayo dyan, mag-suffer kayo dyan. Ngayon, di ba? It's a win-win situation. Iwanan nyo yung founder nyo, iwanan nyo yung community nyo para magkaroon kayo ng freedom, or magtiisan kayo dyan, di ba? At ulitin ko, kahit independent defender kayo or vlogger kayo, as long as supporters kayo ng Team Abot Kamay, you are under control of the founder. May karapatan siyang sawayin kayo kung ayaw niya dyan sa mga pinagsasabi nyo at sa mga pinagko-content nyo. Unless otherwise, pag lumabas kayo dyan sa TAC ng community, hindi na kayo magko-content about sa TAC, doon, may
may freedom kayo at matatawag yung independent vlogger na kayo. 'Di ba? Kaya ang dami nagtatanong, bakit mami hindi mo bitawan? Ano bang meron kaya mami, ba't hindi mo bitawan? May mga rason po yan, may mga grounds. 'Di ba? May mga grounds kung bakit hindi niya bitawan. Madali lang kay founder ang magbitiw kung si Ram mismo ang mag-declare na magbibitiw siya, magbe-breach siya ng contract. Pero as long as hindi magbe-breach ng contract si Ram, magtiis kayo dyan. At kung bakit kayo nagsasuffer ng ganyang mga consequences ngayon, dahil na rin sa mga kagagawa ninyo, dahil sa mga kabastusan ninyo, dahil sa mga pambabalahura ninyo, di ba? Face the consequences, di ba? Wala kayong laban. Si Ram Castillo may pinanghawakan na kontrata, as long as hindi niya bibitawan yan, as long as hindi niya ibibreach yan, wala kayong magagawa. Magtitiis si founder, di ba? Ngayon kung si founder ang bibitiw, magkakaroon siya ng grounds para si Ram naman ang makahahabol sa kanya. May habol si Ram Castillo sa kanya. Di ba? So nung pumunta si Ram diyan, tuwang-tuwa kayo, di ba? Very happy kayo. Hindi iniisip na may mga consequences na mangyayari pag dumating yung panahon na magkakaroon ng problema, di ba? Ngayon, alam niya na kung bakit hindi mabitaw-bitawan ni founder, kung bakit tinitiis ni founder yung problema dyan, at kailangan niya protektahan yung talent niya. Kailangan niya protektahan yung talent niya, or else magkakaproblema talaga sila, di ba? Hindi yan, may utak yan si Ram. May utak din yan, alam din niya yan, lalo na may mga legal advisors din yan dyan sa palibot niya. Hindi nyo yan basta-basta. The more na ganyan yung mga pinagsasabi nyo, the more na magtitiis kayo, di ba? The more. At may habol din si Ram. Hindi siya magde-declare na mag-breach ng contract, andyan pa siya ngayon, talent pa siya, manager pa siya, di ba, si Banang? At pag hindi niya nabigyan ng mga project yan, na matitingga lang siya as a talent, may habol din si Ram. May mga grounds din yan si founder ninyo. So kaya wag na kayo magtanong. Kaysa magtanong kayo na magtanong, kaysa ipitin nyo ng ipitin yung founder ninyo at mag-insist kayo na mga gusto ninyo, mag-research kayo, bakit kaya hindi ni mami mabitawan yung talent? Malalaman nyo yung rason kung ginagamit nyo yung utak ninyo, di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo as 26, pagdating sa legalities at sa law, bobo ka talaga, kaya huwag ka magmayabang. Matalino ka lang pagdating sa landian, okay? So, yan ang rason. Yan yung rason kung bakit hindi mabitaw-bitawan ng manager yung kanyang talent. At pinagtataka ko, bakit hindi niya maprangka sa inyo. Hindi niya masabi sa inyo yan yung totoong rason. Para at least, di ba, hindi na kayo tanong ng tanong, hindi na kayo nagtataka, di ba? Hindi na kayo nagkakaroon ng kasagutan yan, ng sagutan yan sa mga live stream nyo. But, ayun na nga, sabi ko, personal na niya ang problema yon. Yun na nga, di ba, sabi ko, hinihiwalay niya yung pagiging manager niya dyan sa pagiging founder niya. Pero, di ba, involved pa rin kayo. Involved pa rin kayo. Kaya sabi ko, ulitin ko, useless yung pagiging independent ninyo. Useless yung pag-declare ninyo. Kasi, sinasabi ninyo na kahit independent kayo, solid supporter pa rin kayo ng TAC. So, ibig sabihin, under pa rin kayo ng founder ng TAC, di ba? So, hindi porket vlogger kayo, pwede na kayo mag-content na gusto ninyo, di ba? Pwede nyong gawin yan kung wala na kayo sa TAC, di ba? Pwede nyong gamitin yung pag-independent nyo, pwede na kayo mag-content under the moon and the sun, pwede nyo content yan. Pero as long nandyan kayo sa loob ng TAC community, connected pa rin kayo dyan, at may karapatan ang founder na sawayin kayo kung alam niyang parang hindi maganda yung epekto dyan sa community ninyo, di ba? So, ayan guys, no? May idea na kayo. May idea na kayo kung bakit, di ba? Bakit mas, sabihin niyo, bakit mas pinipili ni founder yung artist niya, yung talent niya, compare sa amin na matagal na kami dito nagsusuporta, di ba? Kami yung totoong nagmamahal, kami yung totoong nagsuporta, matagal na yung samahan namin dito. Bakit mas pinipili niya si Ram Castillo? Kasi po, may ground siya doon if ever na gawin niya. If ever na mas piliin niya kayo, may ground sa doon, may magiging ground sa doon sa kontrata na pinirmahan nila. Kasi nga sabi niya, legit yun, di ba? Legit yun. So, kung pipiliin niya kayo at bibitawan niya si Ram Castillo, magkakaroon siya ng grounds doon, may habol si Ram Castillo. Kaya magtiisan kayo dyan. Magtiisan kayo dyan, di ba? Kasi,
Sabi nyo nga matalino si Ram, may utak yan, di ba? May utak yan, so magtiis kayo. At saka ba na, habang naandyan pa si Ram sa TAC at habang talent mo pa siya, may obligasyon ka na dapat sundin. Bigyan mo siya ng mga racket, ng mga project kasi hindi rin pwede na nakatingga lang siya kasi may habol din siya sa'yo, di ba? So, ang problema mo ngayon, mabigyan mo man ng mga project yung alaga mo, wala ka makukuhang suporta kasi yung live ni As26, dahil sa live ni As26 sa gabi, doon makikita mo na lahat ng mga viewers na doon nagsabi na no to Ram Castillo. Kahit yung mga solid supporters mo, mga solid mommies, 50-50 pa yan kung susuporta sa iyo dyan at sa artista mo. Kaya yan yung pinakamalaking problema mo ngayon, di ba? Na yung tiisin mo talaga yan, di ba? So, ayan, alam mo kung bakit parang nasisi si live siya, si As26 sa gabi sa live niya. Kasi, dahil sa live niya, nakita ni founder na halos lahat ng mga viewers niya doon, no to Ram Castillo. Siyempre, sumama loob niya. Di ba? So, ayan yung rason kung bakit hindi kayo ang pinili na kayo yung mga totoong nagsusuporta, kayo yung mga totoong nagmamahal, hindi niya kayo mapili over Ram Castillo. Kasi, pag kayo yung binitawan niya, wala siyang ground. Di ba? Wala siyang ground. Pero pag si Ram Castillo yung binitawan niya, meron magkakaroon siya ng ground doon. Di ba? So, it's a win-win situation. Magtigasan kayo yan, magtiisan kayo dyan. Matira, matibay. Sabi nyo nga, do or die, matira, matibay. So, matira, matibay sa inyo dyan. Kung gusto nyo bang ngatawanan yung pagiging independent nyo, magagawa nyo lang yan pag wala kayo sa Team Abot Kamay. Di ba? Wag kayong magreklamo. Wag kayong magreklamo kung sinasaway kayo ng founder nyo. Kasi nga, being a supporter of Team Abot Kamay community, you are under control ng founder nyo. May karapatan siyang sawayin kayo kung alam niyang merong hindi maganda o hindi siya gusto. Diba? Siya lang yung may power na magsaway sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo magpa-control, kung ayaw nyo masaway kayo dyan sa mga ginagawa ninyo, go out of TAC. Diba? Yun lang talaga yung freedom ninyo na masasabi. Magkakaroon kayo ng freedom, magkakaroon kayo ng free will kung anong gusto nyo kung wala na kayo dyan sa Team Abot Kamay. Kung nandyan mo kayo sa Team Abot Kamay, diba? Huwag kayong mag-content. Huwag kayong mag-content about sa artista niya. Diba? Keep your mouth shut, close your eyes, diba? And magpakabingi kayo dyan para wala kayong problema. Diba? So, thank you so much guys. Ayan na yung mabibigay ko. May idea na kayo kaya hindi na sasakit ulo nyo kung bakit wala na maraming katanungan kung bakit hindi niya mabitawan at bakit pinagpalit kayo sa kanya. Diba? So, yun yung habol niya. And sabi nga niya, nakausap niya yung mga talent manager at meron siyang mga natutunan. Isa yun sa natutunan niya. Sabi ng mga talent manager, Mami, wag mong bitawan. Wag ikaw ang bumitaw kasi pag ikaw ang bumitaw, magkakaroon ka ng ground siya. Hintayin mo na siya ang bibitaw, pwede mo siyang habulin. So, magtigasan kayo dyan. Magtiisan kayo dyan, di ba? Use your brain, di ba? Thank you so much guys. Ingat lahat and I love you all.